Magandang umaga po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik para sa ating panibagong video. Hoy, magandang umaga sa inyo. Hoy, kamusta mga minamahal? Oo, kinakamusta ko kayo. Syempre, kung umaga nyo man to napapanood, tanghali, hapon o gabi, syempre ang aking pagbati ay sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito na nga, simulan na natin itong ating panibagong balitaktakan. Balitaktakan talaga. Anyway, baka malimutan natin tong ating mga masusugid na viewers. So, good morning sa'yo, Ma'am Sian Toto. Nako, magandang araw. Addictus Rex. Magandang araw sa'yo, hindi kita malilimutan. Sir Erwin Ilagan, Shiro Kanzaki. Nako, magandang umaga. Magandang araw sa inyo. Bamban Mumper 4493, magandang umaga. Chupot. Ano ba naman itong pangalan mo? Magandang umaga, Chupot 8284. At si Jackie Capelan. Yan, magandang araw sa inyong lahat. So, okay, simulan na natin itong ating talakayan kasi baka mamaya may magreklamong viewer na bakit matagal daw yung intro. Bakit umaabot tayo ng mga 3 minutes sa pagbati pa lang? Syempre, nagagalak naman po ako na batiin itong ating mga masusugid na mga viewers. Alam nyo kung bakit mga minamahal? Ito, napahaba na naman, nagkwento na naman ako. Kasi nga, wala ako kung wala kayo dito. Wala ako dito kung wala kayo. Yun yung totoo. So, binibigyan ko din ng importansya itong ating mga masusugid na viewers. So, eto na nga mga minamahal, simulan na natin ang balitaktakan. Balitaktakan talaga. So, eto na nga. Ayaw na daw pong ma-stress. Ba't ganun ako magsalita? Ayaw na daw pong ma-stress. Ni Senator Bato de la Rosa. Ayaw niya daw ma-stress. So ngayon, ang ginawa niya para hindi siya ma-stress, hoy, nagpakabait. Nagpakabait si Bato, sip-sip-tain na kay PBBM. Kala mo nalilimutan namin yung ginawa mong ano? Hindi namin malilimutan yung ginawa mong papideya-pideya-lix niyan, kaya wag mo kaming daanin sa paninipsip mo. So ngayon mga minamahal, bumait si Bato. Kasi syempre 'di ba, napabalita kahapon nung isang araw na by September na nga po mga minamahal ay baka dumating na nga po yung warrant of arrest. According po yan kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Pero hindi pa din kinikilala ni Digong yung hudikatura ng ICC kasi wala na daw pong jurisdiction. Totoo, walang jurisdiction na ngayon. Pero nung panahon ninyo, nung panahon ng miyembro pa ang Pilipinas ng ICC, meron po silang karapatan doon. So ngayon mga minamahal, biglang bumait si Kalbo. Akala ko ba, go ahead, Trillanes, make my day. Ngak ka nga ng ngak ICC. Sige, kung gusto mo ikaw pa mag-posa sa akin dyan. Kala ko ba ganun? Di ba, mga minamahal? Yan yung sabi ni tawag dito ni Bato. Sabi niya, tawag dito, go ahead, make my day. Di ba, nag-aamok siya. Tapos ngayon, nangangatog. Ay, nako. So ngayon nga, mga minamahal, sabi ni Bato de la Rosa, naniniwala pa din daw po siya sa pangako ni PBBM na hindi niya daw po papapasukin ang ICC. Tama ka ba to? Hindi naman po pinapapasok ni PBBM ang ICC kasi wala na po tayong hudikatura, wala na po tayong jurisdiction, pero hindi rin naman po pwedeng pigilan ng Pangulo ang pag-imbestiga ng ICC sa bansang Pilipinas nung panahon nung tayo po ay miyembro pa. Yun. At hindi din po natin pwedeng ibaling. 'Di ba?
hindi pwedeng ibalibag na lamang po ng administrasyon ang ICC, pati yung Interpol. Dahil unang-una, meron po tayong commitment sa Interpol. Kung hindi man po dumaan sa ICC yung warrant of arrest, pag binigay ng ICC sa Interpol, hindi po natin pwedeng baliwalain yun. Dahil di naman po tayo kumalas sa Interpol sa ICC lang naman po tayo kumalas. So meron pa din po silang karapatan sa atin. Nagigets mo yon? Diba? Halatang stress na si Bato Mamaya may papanood ako sa inyong video, mga minamahal. Diba, akala ko ba you don't care about human rights? Oh, you don't care about human rights, pero ba't natatakot? Ba't ganon? Ba't umiiyak? At saka sabi mo, diba, you will face only if it is Philippine court. Ayaw mo sa dayuhan. Pero nung nagkaroon ng Quad Committee kahapon, ba't di ka dumalo? Ba't di ka umattend? Hindi ka ba nga hinuhusgahan dun Iniimbestigahan pa lamang kayo. Ikaw tapos si Digong, di ba linyada niyo yun? Di ba linyahan niyo yun? Oh, ba't di niyo mapanindigan? Di ba? Di ka nga sumipot, di ka nagpakita. Ba't naman ganun? Oh, Pilipinas din yun, di ba? Ito kasi yung balita, mga minamahal. Tingnan nyo dito si Bato, halatang stress no. Ito, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo tong balitang to. I will be wasting my energy thinking about that. Dahil if you are going to worry, ikaw lang ang matatalo dyan. Ikaw lang ang magkakaroon ng emotionally disturbed pag mag-worry ka dahil wala ka naman talagang control dyan sa kanila. Waste of energy to worry. Ito ang paninindigan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng kumakalat na usap-usapang maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Kaugnay ito ng kaso ng war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng senador, hindi maipatutupad ang umano'y arrest order dahil walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya kumpiyansa rin itong hindi kikilalanin ng Philippine National Police ang posibleng kautusan na ilalabas ng ICC. Wala rin naman anya siyang kontrol dito. O, yung mga minamahal, pero yung sabi ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya, pag-aaralan natin ang magiging desisyon once na nandito na yung warrant of arrest. So, kinakabahan na yung mga yan. For sure. Ito. Kaya hihintayin na lang niya kung talagang maglalabas ang ICC ng warrant of arrest. Let's face it, kung lalabas yung warrant, kung totoong lalabas yung warrant, then I am very confident na ang ating gobyerno ay hindi mag-i-enforce ng warrant na yan because of questions of jurisdiction and sovereignty. Sa kabila ng pag-usbong na mga usapin kaugnay ng panghihimasok ng ICC sa bansa, walang planong makipagdialogo si Senador Bato kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananatili ang tiwala ng dating Chief PNP na maninindigan ng Pangulo sa Kinukonsensya niya pa si PBBM. Kaloka. nito na hindi pagpapahintulot ng ICC jurisdiction sa Pilipinas. Ilang beses na rin anyang inihayag ito ni PBBM sa publiko at dati na rin silang nag-usap ng personal kaugnay nito. Kaming dalawa na nag-uusap doon sa Malacanang. Sinabihan niya ako mismo na huwag kang maniwala dyan, hindi ko yan recognize yung kanilang jurisdiction at hindi tayo mag-cooperate sa kanila. Yan ang sinabi niya sa akin personally. Sakaling tuluyang maglabas ng kautusan ng ICC na arestuhin si Senador Bato de la Rosa, plano ng senador na sumangguni sa Korte Suprema upang humingi ng clarificatory relief upang pansamantalang mapigilan ang arrest order sa kanya. Asher Kadapan. Tapos meron siyang panibagong batas. Yung batas na yun, makakapag-benefit din sa kanya. Yung tawag dito, iwasan natin na makipagtulungan sa ICC. So, tingin mo, makakapasa yun? Uy, wala. Nahibang ka na ba to? Tigas din ang mukha ni Bato di ba? Hindi kasi ganito yun, mga minamahal.
Etong si Bato de la Rosa, alam nyo naman 'di ba na naging PNP chief siya ng bansang Pilipinas. Si Digong, oo, aminado tayo na, ang simula nun talaga si Digong. Pero malaki din yung takas dito ni Digong kasi sabi niya, nagsalita lang naman siya. 'Di ba? Napatayin yung mga adik, mga ganyan-ganyan. Nagsalita lang siya. Pero si Bato kasi yung nag-implement. Kaya kawawa dito si Bato. Pwedeng silang maglaglagan dyan. Kaya hindi pwedeng iwan talaga ni Bato de la Rosa itong si Digong. Kasi pag once na iniwan niya si Digong, kawawa ba si Bato? Yan kasi ang tatapang ninyo nung administrasyon ninyo. Nilagay ninyo sa kamay ninyo ang batas. Oo, mga minamahal, nilagay nila ang batas sa kanilang mga kamay. O, tingnan nyo yung nangyari ngayon. Diba? Tingnan nyo yung nangyari na sinisingil na sila. Diba? Ngayon, kanya-kanya na silang palusot. Kanya-kanya na silang mga tawag dito, mga statement. Kanya-kanya na silang mga pag-uplift ng kanilang mga sarili. Kanya-kanyang pagtanggi sa ICC. Walang jurisdiction. Kaya nga tingnan nyo, yung mga ginagawa nila, addict daw si PBBM. Kaya dapat mag-resign. Ano pa? Si PBBM is my chronic illness. Kaya dapat mag-resign. Ang inang yan. Nag-people power na sila. Tapos wala nang umattend. Ako po. Diba? Ay, hindi natuloy yung impeachment nila. Nakiusap na sila sa mga active PNP official. Hindi din nangyari, mga minamahal. Oo. Totoo yun na nakipag-usap sila sa mga PNP. Tapos ang nangyari, hindi sila sinunod. Tapos sabi ba naman ni Digong, walang utang na loob yung nasa military dyan. Siya daw yung nagtaas ng sweldo. Naniningil na ng utang na loob si Digong. Ikaw nagkasalanan mo din, pinataas mo yung sweldo nila eh. Ay, tawag dito, syempre, kung sino yung nasa pamahalaan, yun dapat yung susundin. Nagkikreate kasi sila ng destabilization. Ang nangyari, mga minamahal, hindi nangyari. Kasi hindi sila sinuportahan ng mga military. Naman. Yun lang. Yun lamang po. Ha? So, okay, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Wow. Ingat, mga minamahal.